Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Matatagpuan si Sven sa pinakamalaking underground casino sa Heavenly City. Dahil doon, pinangunahan ni Gerald ang kanyang mga tauhan papunta sa casino na iyon. Nang makarating sila doon, agad na nagsimulang magsugal si Gerald sa isang table para hindi maghinala ang mga tao. Gayunpaman, hindi niya inakala na nanalo siya ng mahigit na 10 rounds. Nakuha niya ang atensyon ng banker. Lihim na pinaalam ng banker sa isang subordinate ang tungkol sa insidente, ang isang subordinate ay palihim na pumunta sa opisina. Pagdating sa loob, ang subordinate ay tumayo sa harap ng isang taong nakaupo sa upuan ng boss at sinabing, "Boss Sven. May isang tao doon na nanalo ng maraming pera at nagdala pa siya ng ilang mga subordinates. Mukhang maangas ang itsura niya." Noong panahong iyon, ang matipunong lalaki na may nakakatakot na peklat sa kanyang muka ay nagpapakinis ng kanyang katana. Pagkatapos magsalita ng kanyang subordinate, agad niyang hiniwa ang isang jade ornament na nasa kanyang mesa. Kasunod ng matulin na hiwa, nahati sa dalawa ang ornament nang mahulog ito sa lupa. Hinipan ng lalaki ang talim ng katana at pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang natatakot na subordinate, "Mula sa iyong paglalarawan sa kanya, mukhang siya ay isang skillful na tao. Kailangan niyang malaman ang rules ng teritoryo ko." Mayabang. "Akala ko kailangan ko lang pumunta doon para tingnan ang nangyayari." Ngumisi si Sven paglabas niya ng kanyang opisina. Ang kaninang maingay na kasino ay naging tahimik sa sandaling lumitaw si Sven at ang kanyang mga subordinates. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng malapit na siya, "Boss Sven." Hindi pinansin ni Sven ang kanyang mga customer at huminto lang siya, ang kanyang mga tauhan sa harapan ni Gerald. "Nagtataka ako kung sino ang lumalabag sa aking mga rules, isang binata lang pala ang kailangan kong turuan ng leksyon. Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang lugar ko? O nagpapanggap ka lang na hindi mo alam na kailangan mong magbayad pagkatapos manalo ng 10 magkakasunod na round," sabi ni Sven. "Pasensya na pero bago lang ako sa lugar na ito. Hindi ko talaga alam na may ganoong panuntunan." Okay lang. Sigurado na matututo ka kapag tapos na ako sayo. Dahil nandito na ako, bakit hindi tayo maglaro ng 2 rounds? Kung gusto mo lang tanggapin ang hamon ko, syempre," sabi ni Sven na may masamang ngiti sa kanyang mukha. "Kailangan ko munang malaman kung ano ang ipupusta natin," sagot ni Gerald habang sinusuri niya si Sven mula ulo hanggang paa. Bukod sa kanyang katatagan at mabangis na hitsura, nakita ni Gerald na hindi niya makita ang aura ng isang malakas na tao mula kay Sven. Kahit si Jet at ang iba pa niyang kakilala dati ay may mala-warrior na aura, pero wala ang mga ito kay Sven. Kung ang lalaking ito ay kasing lakas tulad ng sinabi ni na Whistler at Tyson, bakit hindi maramdaman ni Gerald ang tapang na iyon mula sa kanya? Bakit hindi natin itaya ang ating buhay?" deklara ni Sven matapos mag-isip ng sandali. Nabigla ang lahat ng marinig iyon. Nagkatinginan na lamang sila Whistler at Gerald sa isa't isa. "Tinatanggap ko ang hamon mo," sagot ni Gerald sabay tango. Si Sven ay wais at may karanasan pagdating sa pagsusugal, ngunit hindi niya nagawang talunin si Gerald. Sa katunayan, ang kailangan lang ni Gerald ay isang round para matalo si Sven. "Salamat sa kabutihan, Mr. Westmore. Salamat at hinayaan mo akong manalo," nakangiting sinabi ni Gerald habang umiiling. Bilang sagot, hinawakan lamang ni Sven ang kanyang relo. Sa isang saglit, lahat ng kanyang mga subordinates ay agad na pumalibot sa isang formasyon at tinutukan si Gerald at ang mga tauhan niya. "Umaamin ako na isang kang dakilang sugarol. Pero sasabihin ko ngayon pa lang na hindi mo pwedeng kunin ang aking buhay. Kahit papaano ay kailangan pa rin mamatay ng isang tao, kaya ikaw na lang ang papatayin namin." Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo si Sven at sinabi, "Tapusin niyo siya." Bago pa man pumutok ang baril ng kanyang mga tauhan, saglit na nakita ni Sven si Gerald na bumangon. Kaya hindi niya agad napansin na hinawakan na siya ni Gerald sa leg. Nang napagtanto ito makalipas ang ilang segundo, gusto nang lumaban ng kanyang mga tauhan, ngunit walang sinuman sa kanila ang nangahas na gawin iyon dahil sa takot na hindi nila sinasadyang masaktan si Sven. Dahan-dahang diniinan ni Gerald ang pagkakagawak niya hanggang sa nasakal na niya si Sven. Inangat niya ang talunan na lalaki hanggang ang kanyang mga paa ay nasa ibabaw na ng lupa. "Kung ayaw mong mamatay ka agad, utusan mo ang iyong mga tauhan umatras," mariing inutos ni Gerald. "Narinig niyong lahat iyon. Umatras kayong lahat." "Sir." "Huwag kang padalos-dalos.
Dapat alam mo na ito ang aking teritoryo, ungol ni Sven, hindi niya maitago ang kanyang takot habang sinesenyasan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Oh? Sinasabi mo ba na nagsinungaling ka sa akin? Kung tutuusin, natalo kita ng patas kaya ang buhay mo ay pag-aari ko na, sagot ni Geralt. Wawag. Huwag mong gawin ito. Huwag mo akong patayin. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Nagmakaawa si Sven nang mapagtanto niyang hindi biro ang kanyang kalaban. Madali nating malulutas ang sitwasyong ito. Sa nakikita ko, kailangang buhay rin ang kapalit ng isang buhay. May itatanong ako sa'yo. May nadakip ka bang tao na ang pangalan ay Drakejay? Kung meron, nasaan siya? Tanong ni Geralt. Pupumunta ka dito para iligtas siya. Oo, hawak ko siya. Pakakawalan ko siya ngayon pero kailangan mong mangako na palalayain mo rin ako kapag nakalaya na siya, sabi agad ni Sven. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka para humingi ng demand? Tumigil ka sa kalokohan mo at palayain mo siya ngayon din. Sabi ni Geralt habang hinihigpitan ang diin ng palad niya sa leg ni Sven. Na nakakulong siya sa ilalim ng kasino na ito sa isang preso. Utusan ko ang isang subordinate ko na palayain siya ngayon kung gusto mo. Sa kabutihang palad, si Sven ay isang prangka na tao, at hindi nagtagal ay sinundan ni Whistler ang subordinate pababa sa cellar ng kasino. Pagkatapos ay dinala niya si Drake patungo kay Geralt. Si Drake ay nasa kakilakilabot na kalagayan, halos wala siyang malay at may matitinding mga peklat na tumatakip sa kanyang buong katawan. Sinipa ng malakas ni Geralt sa tiyan si Drake nang makita niya ang nakakaawang kalagayan ni Drake, dahilan para lumipad siya sa buong lugar. Nang lumapag si Sven sa lupa, agad siyang sumuka ng dugo at makikita sa mga mata niya ang matinding takot. Nabigla si Whistler at ang iba pa nang makita ito. Nasa kaalaman nila na si Sven ay isang napakalakas na tao. Nakakagulat dahil parang walang kwenta lamang siya sa harap ng kanilang master. Kahit na alam nilang malakas ang kanilang master, pero hindi ba masyadong mahina si Sven ngayon? Dalin mo siya at hayaan siyang samahan tayo hanggang sa labas, utos ni Geralt habang personal niyang inalalayan palabas si Drake. Nang marinig iyon, agad na kumapit ang mga tauhan ni Geralt sa mga braso ni Sven at dinala siya sa isa sa mga sasakyan ni Geralt. Nang maayos na ang lahat, umalis na ang grupo ng mga sasakyan ni Geralt. Maya-maya pa ay lumuhod si Sven sa tabi ng ilog, na halos hindi pinupuntahan ng mga tao, bago siya sumigaw, paparang awa mo na. Please wag mo akong patayin. Humph! Hindi ko akalain na ang makapangyarihang Sven mula sa Heavenly City ay magiging ganito kalungkot. Oo? Hindi ko inakala na ang mga tao ay talagang masisindak na marinig ang pangalan ng duwag. Si Whistler at ang iba pa ay mapahamak na nakangiti habang minamaliit ang lalaking dati nilang kinatatakutan matapos mapagtanto kung gaano siya kaduwag. Malamig na nakatitig si Sven bago siya tuluyang nagtanong, maging totoo ka sa sagot mo. Nasaan ang totoong Sven? At sino ka sa kanya? Nagulat ang lahat ng marinig ng mga tauhan ni Geralt ang tanong niya. Wawag niyo akong patayin, sir. Ang tunay kong pangalan ay Leif at ako ang nakababatang kapatid ni Sven. Mga isang linggo na siyang nawala at nandito lang ako para tulungan siyang mag-asikaso ng kasino, habang wala siya, huwag mo akong patayin, sir. Ang kapatid ko ang gusto mong labanan, hindi ako, pakiusap ni Leif habang umiiyak. Ano? So hindi talaga siya si Sven? Nagulat ang ilang mga tao dahil sa biglang pagbabago ng kaganapan. Sa kabutihang palad, nakita ni Geralt ang totoong pagkatao Leif. Go ka. Kanina mo pa kaming niloloko. Nasaan si Sven ngayon? Nasaan siya? Sabi ni Whistler habang nakahawak sa kwelyo ni Leif. Hindi ko alam. Sinama lang niya ang mga tauhan niya at sinabi sa akin na ilang araw na lang ay babalik na siya. May hahanapin daw siya at iyon lang ang alam ko, sigaw ni Leif. Galit siyang sinabihan ni Geralt matapos tingnan ang reaksyon ni Leif. Isasama natin si Drake. Ikaw, masyado kang nakakadiri para patayin pa namin. Umalis ka dito. Salamat. Salamat, sigaw ni Leif at pagkatapos ay agad siyang tumakbo. Pitang inang duwag, sabi ni Whistler habang sinusundan si Geralt at ang iba papabalik sa kanilang mansyon. Habang patuloy siyang tumatakbo, hinihimas ni Leif ang namamagang lalamunan niya habang nagagalit, tang inang go. Ako ang bida dito. Pero hindi ko inakala na ang binatang iyon ay kasing lupit ng kapatid ko. Kailangan kong sabihin sa kanya na bumalik ka agad para patayin ang lalaking iyon.
Hindi pinapansin ni Leaf ang kanyang paligid habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang paghihiganti, ngunit may nakabangga si Leaf na isang tao. Sandali siyang nawalan ng balanse at tuluyang bumagsak sa lupa. King Hell! Bulag ka ba o ano? Galit na sinabi ni Leaf. Gayunpaman, napatigil siya at napakunot ang noo nang makita niya kung sino ang nabangga niya. Nakasuot ng itim na robe ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at natatakpan nito ang halos buong mukha niya bukod sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay parehong madilim at mabagsik ang hitsura, nagpapahiwatig na ang taong nasa ilalim ng damit ay isang matandang lalaki. Nakatitig ang lalaki sa mga mata ng lalaking nakasuot ng robe, at naramdaman ni Leaf na parang kinukuha ang kanyang kaluluwa ng mga mata ng lalaking ito habang tumatagal ang pagtitig niya. Nanginginig sa takot si Leaf nang sabihin niya, "Ikaw? Sino ka?" Sa sandaling sinabi iyon ni Leaf, ang lalaking nakadamit ay nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Nanlamig sa takot si Leaf nang maramdaman niya ang mga kamay ng matanda na marahang tinatapik ang kanyang ulo. Makalipas ang ilang segundo, maririnig na parang may nabali. Nagsuka ng dugo si Leaf at nanlaki ng sandali ang mga mata niya bago siya bumagsak sa lupa. Nilagay ng matanda ang kanyang mga braso sa kanyang likuran nang lumingon siya kung saan umalis sila Gerald at ang kanyang mga tauhan, unti-unting namumuo ang pagsimangot sa kanyang mukha. Samantala, pauwi na si Gerald at ang kanyang mga tauhan nang biglang napansin ni Gerald ang isang grupo ng mga sasakyan na nakaparada sa harap mismo ng kanilang manor. Sino kaya ang mga taong iyon? Nalilitong sinabi ni Whistler. Sa nakikita ko, mukhang si Question, ang young master ng Wesley family. Siguro meron siyang balita tungkol sa bagay na matagal ko nang pinapahanap sa kanya, sagot ni Gerald habang nakangiti. Inimbita niya si Quest sa kanyang mansyon, saglit na nag-excuse si Gerald na dalhin si Drake sa isa pang kwarto para malagyan siya ng maayos na bandage sa kanyang mga sugat. Nang matapos iyon, pumunta siya sa sala kung saan nakaupo si Quest na matiyagang naghihintay habang may hawak siyang dokumento at humihigop ng tsaa. Ang magalang na pag-ugali ni Quest ay malinaw na nagmula sa kanyang paggalang kay Gerald. Kung tutuusin, imposible para sa isang mayamang tagapagmana na tulad niya na kumilos ng magalang sa sinuman noon. Kung tutuusin, malaki ang respeto niya kay Gerald kaya siya ang nagbigay ng perang kailangan ni Gerald para makabili ng factory. Dahil doon, natural na malaman niya kung saan nakatira si Gerald. Long time no see, Quest. Naghintay ka ba ng matagal? Bati ni Gerald habang papalapit sa nakaupong binata. Hindi naman. Habang nag-uusap ang dalawa, naalala ni Gerald kung gaano ka-reckless at mayabang si Quest noong una silang magkita. Gayunpaman, napagtanto niya sa kanilang unang pagtatagpo na kung kaya niyang paamuhin si Quest, sigurado na magiging mahusay na katulong si Quest sa kanyang mga gawain. Siyempre, tama ang hula ni Gerald. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ng dalawa, tumahimik si Quest bago siya dumiretso sa kanyang pangunahing punto. Nandito ako ngayon, Mark Crawford, para sabihin sa iyo na sa wakas ay nagbunga na ang ating mga pagsisikap sa matagal nating investigation. Matapos ang napakatagal na panahon, sa wakas ay nahanap na namin ang ginsengking, sabi ni Quest bago uminom ng malaking lagok ng tubig. Pero wala pa sa amin ito sa ngayon. Sa katunayan, hindi pa namin ito nakita. Iyon ay dahil may nauna sa amin sa paghahanap at pagkuha nito mga kalahating taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, hindi namin malalaman ang tungkol dito kung hindi naglabas ng malawak na lambat ang lolo ko. Ang impormasyon ay talagang nagmula sa isang random na vendor. Sa sinabi ng vendor, isang grupo ng mga influential na tao ang kumuha sa kanya noon para magsilbing guide nila sa paligid ng bundok dahil kilala siya sa kanyang kaalaman sa mga daanan ng bundok. Matagalan nilang hinanap ang ginsengking at sa huli ay natagpuan nila ito sa Death Valley, na matatagpuan sa kailaliman ng bundok. Hinukay nila ito at binigyan ng grupo ng mga tao ng malaking halaga ang tindero para manahimik tungkol sa kanilang natuklasan. Sa katunayan, sinabi ng tindero na masyadong maliit ang halaga na binigay nila. Salamat na lang at hindi naging sapat sa kanya ang pera dahil binayaran siya ng aking lolo ng malaking halaga ng para lang makuha ang impormasyon tungkol sa ginsengking, kaya doon sinabi ng vendor kung ano ang nangyari noon sa amin, paliwanag ni Quest nang huminga siya ng malalim. Hininaan ni Quest ang kanyang boses at pagkatapos ay idinagdag niya, ang ginsengking ay kasalukuyang nasa kamay ng pamilyang Yuel. Ang pamilyang Yuel, gulat na sinabi ni Gerald. Sila ay isa pang makapangyarihang pamilya sa pagdating sa negosyo sa Heavenly City, tulad ng pamilyang Westley. Noong bagong lipat lamang ang pamilya namin, ang pamilyang Yuel ay mga lokal na makapangyarihan na noong dumating kami. Okay.
Mapagkakatiwalaan ba ang impormasyon mula sa vendor? Uminom muli ng tubig si Quest bago siya sumagot, "Oo." Eto na, habang naghahanap si Lolo ng karagdagang impormasyon, nalaman niya na hindi lang kami ang nakakaalam na napunta sa mga kamay ng pamilyang Yuel ang Ginseng King. May ilang lokal at foreign na malalakas na tao ang nakaalam tungkol dito. Dahil dito, ang ilan sa kanila ay nagsimulang lumaban sa pamilyang Yuel simula noong mga 3 buwan na ang nakalipas. Ang pinakamalalapang nangyari ay ang pagkidnap kay Tulip, ang second lady ng pamilyang Yuel. Ang kanyang kidnapping ay malamang na may kinalaman sa Ginseng King, pero nailigtas naman agad siya. Mahusay na tinago ng pamilyang Yuel ang katotohanang sila ang kasalukuyang nagmamay-ari nito, ngunit hindi mawawala ang katotohanan na parang isang ticking time bomb ang buhay ng mga taong may-ari nito. Kapag pagmamay-ari mo na ito, normal lang na magiging target ka ng napakaraming mga puwersa, sabi ni Whistler na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Nakasimangot na sumagot si Gerald, "Kahit na gaano karaming makapangyarihang grupo pa ang sumubok na makuha ang Ginseng King, dapat ako pa rin magmay-ari nito sa huli." Hindi nakakapagtaka kung bakit ang Ginseng King ay hinahangad ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sinasabi sa alamat na nagbibigay ito ng mahabang buhay. Gayunpaman, may mga nagsabi rin na ang mga normal na tao, na nagtangkang kainin ito ay mamamatay lamang pagkatapos gawin ito, hindi nila kinakaya ang kapangyarihan ng Ginseng King. Pero alam ni Gerald na hindi siya isang regular na tao. Siguradong makakaligtas siya sa pagkain ng Ginseng King kapag nakuha na niya ito para makaharap na niya si Court. Kinailangan niyang mabuhay kapag kinain niya ito. Ang pamilyang Yuel ay naghihirap na ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi nila ito binibenta sa kahit sino kahit na hawak nila ito. Napakaraming tao ang may gustong makakuha nito. Kung gusto mong makuha ito, natatakot na hindi magiging maayos ang pagnakaw nito. Pero may naisip akong plano. Hindi lang ako sigurado kung gagana ito, dagdag ni Quest. Sabihin mo ito. Sabi ni Gerald. Sa tingin ko kailangan nating gumamit tayo ng ilang outflanking tactics. Magsisimula tayo sa pagnakaw sa second lady ng pamilyang Yuel. Hanggat magagawa natin ng maayos ito, pwede natin siyang linlangin siya na ibigay sa atin ang Ginseng King. Sa ganoong paraan, hindi natin kailangang lumaban kaagad. Kung magiging maayos ang lahat, may higitan natin ang ilang makapangyarihang grupo na naghahabol tungkol dito. Inikot lamang ni Gerald ang kanyang mga mata kay Quest matapos marinig ang sinabi nito, "Sigurado akong eksperto ka para makuha ang loob ng isang babae. Sa'yo ko na ipagkakatiwala ang gawain na ito. Okay ba iyon?" Mabilis na ikinaway ang kanyang mga kamay at sinabi ni Quest, "Hindi ko ito kaya dahil kilala niya ako. Kilalang kilala ng pamilyang Westley ang pamilyang Yuel, alam mo ba? Hindi lamang affection ang kailangan nating gawin para gumana ang plano natin. Basta maging malapit lang tayo sa kanya." Kaya naman nagsuggest si Lolo na humanap ka ng angkop na mapagkakatiwalaang tao para sa gawaing ito bukod sa akin. Kung tutuusin, kailangan nating kumilos ng mabilis bago siya mahulog sa kamay ng iba dahil si Tulip ay hinahabol ng napakaraming tao ngayon. Si Tulip ay kasalukuyang isang freshman sa Heavenly City University. Kapag handa na ang tao natin, tutulungan kitang ipasok siya sa university na nagpapanggap bilang isang lecturer. Pero sino ang sapat na angkop para sa gawain na ito? Tanong ni Gerald habang nakasimangot bago niya sinuri ang crowd. Agad na nagboluntaryo si Whistler, ngunit ang kanyang matangkad at matipunong itsura ang nagparamdam kay Gerald na mas bagay siyang maging isang security guard kaysa sa isang lecturer. Mukhang mas bata si Tyson ngunit pareho pa rin silang sugatan ni Drake. Karagdagan pa dito na ang dalawang lalaki ay masyadong malamig at malayo para maging angkop sa gawain na ito. Walang sinuman ang maniniwala na sila ay mga estudyante o mga lecturer. Tumingin rin sa paligid ang iba nang makita nila ang ginagawa ni Gerald. Umiling sila sa bawat taong nakita nila at sa huli ay tumingin ang lahat kay Gerald. "Ikaw lang siguro ang aktwal na nag-aral sa university noon, kaya sa tingin ko ikaw ang pinakaangkop na tao para sa trabaho, sir." Nakangiting sinabi ni Whistler. "Ako." Nakatulalang sumagot si Gerald. "Pero may girlfriend si sir. Hindi siya pwedeng makipagrelasyon sa ibang babae," biglang sinabi ni Yuki habang papasok sa kwarto na may dalang ilang teacups. Baka sa kanyang kaakit-akit na muka ang pagkadismaya habang sinasabi iyon. "Biro lang iyon, Yuki. Hindi namin sinasabi na kunin ni sir ang loob ng ibang babae. Ang pangunahing pokus ngayon ay protektahan lamang si Tulip at ilagay siya sa pangangalaga ng ating grupo," sagot ni Whistler habang pilit siyang nakangiti. "Ay, ganoon ba?" nakapaot na sinabi ni Yuki.
Samantala, si Gerald naman ay malalim ang iniisip. Sila Drake at Tyson na kasalukuyang nagpapagaling at si Whistler ay may responsibilidad sa pangangalaga ng mga ari-arian, kaya lumalabas na si Gerald ang tila ang pinakaangkop na tao para sa misyon na ito. Ayaw ni Gerald ang kanyang desisyon ngunit sa huli ang tumango na lamang siya. Sige, ako na lang ang gagawa nito. Aasa ako sa iyo, Quest, para ihanda ang mga bagay para sa akin, Quest. Walang problema, sir? Dahil isa kang eksperto sa medisina, magkukunwari ka bilang isang biology substitute lecturer. Nagtapos ako sa university na iyon, kaya sinasabi ko sa iyo ngayon pa na madali lang maging lecturer. Ang kailangan mo lang gawin ay basahin ng malakas ang textbook, sagot ni Quest. Kinabukasan, nakasuot ng suit at blazer si Gerald na nagbibigay ng scholarly look habang patungo siya sa university. Pagdating niya sa lugar, agad siyang sinalubong sa main entrance ng university ng vice team leader ng biology team kasama ang isang lalaki at babae. Mukhang dumating ka sa tamang oras para pumasok sa iyong tungkulin, Mark Crawford. Hayaan mo muna akong ipakilala sa iyo ang dalawang kasama ko. Ang pangalan niya ay Miss Marjorie Swift mula sa biology team at ang gentleman na ito ay nagngangalang Mark Quinlan Yoxon, sabi ng vice team leader. Humarap ang vice team leader sa dalawa at idinagdag niya, siya si Gerald Crawford, ang bagong substitute teacher. Pareho kayo ng posisyon, Yoxon, dahil pareho kayong bago dito. Kayo ay mga workmates na. Ngayon, pwede mo bang ipakita sa kanila ang buong university, Marjorie? Si Marjorie ay isang babae na may kaakit-akit na itsura at makikita ang kanyang mahabang buhok. Siya ay payat at matangkad, mukhang 24 na ang edad niya, ang kanyang disposisyon ay pambihira. Lalo siyang naging kaakit-akit dahil sa kanyang professional na black suit at skirt. Yoxon at Mark Crawford, magsimula na ba tayo? Sabi ni Marjorie na may matamis na ngiti sa kanyang labi habang nagnanakaw siya ng ilang tingin kay Gerald. Hindi nakakapagtaka kung bakit niya ginawa iyon. Kung tutuusin, parehong gwapo at flawless ang pananamit ni Gerald. Hindi mahirap makita kung bakit hinahangaan siya ng mga babae. Habang tumatango si Gerald sa kanya, nahulaan niya na ang kanyang bagong kasamahan na babae ay kamakailan lang nagtapos sa university. Napansin naman agad ni Quinlan ang labis na paghanga ni Marjorie kay Gerald. Nang makita iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Kung tutuusin, pareho sila ni Gerald na mga bagong dating na may parehong trabaho at parehong specialization. Sa parehong oras pa sila dumating. Sa napakaraming pagkakatulad sa pagitan nila, hindi maiwasan ni Quinlan na makaramdam ng konting kompetisyon sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Marjorie ng pagkakataong makuha ang atensyon niya. Lalo pa siyang nalungkot at nainis nang makitang mabait siya kay Gerald lamang. Sa kabila nito, napansin kaagad ni Gerald ang mood ng lalaki. Dahil doon ay sumunod na lang siya sa likod ng dalawa, tahimik na nanonood habang patuloy na nakikipag-usap si Marjorie kay Gerald. Oh? Sila ba ang dalawang bagong lecturer na sasali sa ating team, si Miss Swift? Ang gwapo nilang dalawa, sabi ng ilang kabataang lecturer habang naglalakad para batiin si Marjorie. Silang lahat ay mga babae at mukhang kasing edad nila si Marjorie. Oh? Ang pangalan niya ay si Gerald Crawford, habang ang kanyang pangalan ay... pasensya na pero ano nga ulit ang pangalan mo? Medyo awkward na tinanong ni Marjorie habang nakaharap kay Quinlan. Masyadong itinuon ni Marjorie ang karamihan sa kanyang atensyon sa guwapong Gerald, kaya napagtanto niya ngayon na hindi niya naalala ang pangalan ni Quinlan. Pilit na nakangiti si Quinlan nang sinabi niya, "Ako si Quinlan Yoxon." Pagkatapos nito, ang parehong bagay ang nangyari dahil ang lahat ng mga babaeng lecturer ay pinalibutan at kinausap si Gerald sa halip na ibigay ang atensyon nila sa kanya. Habang tumitindi ang selos na nararamdaman ni Quinlan, may ilang mamahaling sasakyan ang biglang makikitang nagmamaneho patungo sa grupo. Huminto ang mga ito sa mismong harapan nila, kaya nabigla sila Marjorie, at ang iba pang mga babae nang makita nila ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim na coat na bumababa sa mga sasakyan. Nang makalabas ang lahat ng mga ito, bahagyang yumuko ang mga bodyguard bago sinabing, "Narinig namin mula sa boss na ito ang unang pagkakataon mo dito sa Heavenly City, yung master. Maghuhos kami ng isang welcoming party para sa iyo ngayong gabi." Bilang sagot, inayos lang ni Quinlan ang kanyang gintong salamin bago niya sinabing, "Okay. Sabihin mo sa pinsan ko na pupunta ako ngayong gabi." "Walang problema, young master." Yumuko muli ang mga bodyguard at muling pumasok ang mga ito sa kanilang mga sasakyan at umalis. Sa oras na iyon, napanganga na lamang ang mga babae na kaninang nakapalibot kay Gerald habang nakatingin kay Quinlan.
Bakit? Tinawag ka nila bilang yung master, Mayokson, nagtatakang tinanong ng isa sa mga kasamahang babae. Nagtatrabaho sila para sa pinsan ko. Nagtayo siya ng ilang bar at hotel dito sa Heavenly City, kaswal na sinabi ni Quinlan. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Marjorie na tumingin sa kanya bago nagtanong ng may ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na meron kang mahusay na pinsan. Speaking of which, hindi ka tiga dito, di ba Mayokson? Tama. Ako ay mula sa Tago Town. Narinig mo na ba ang tungkol sa 5 makapangyarihang pamilya? Oo. Ang Tago Town ay pinangunahan ng 5 pamilya, tama ba? Sa narinig ko, makapangyarihan silang lahat at may matataas silang katayuan sila dito sa Heavenly City, gulat na sinabi ng isa sa mga kasamahan na naiintriga sa pangyayari. Tumutulong ang tatay ko sa pagsasagawa ng mga gawain para sa pamilyang Charlie. Sila ay isa sa 5 malakas na pamilya, nakangiting sinabi ni Quinlan. Ano namamangha na sinabi ng mga kasamahan nila? Bilang mga lokal ng Heavenly City, ang mga babae ay naimpluwensyahan ng kanilang kapaligiran kaya mas gusto nila ang mga taong mas makapangyarihan. Walang sinuman ang makapagsisi sa kanila dahil magkakaroon sila ng karangalan at walang hanggang kaligayahan kapag nakakuha sila ng higit na kapangyarihan at impluwensya ng isang tao sa Heavenly City. Ito ay isang bagay na hinahangad ng lahat ng kababaihan, lalo na ang mga nakatira sa Heavenly City. Lalong nainggit ang mga babae nang malaman nilang may kinalaman si Quinlan sa 5 malakas na pamilya. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa grupo nila? Tanong ng isa pang kasamahan. Haha! Ayaw kong magtrabaho sa Tago Town ngayon dahil sa lahat ng kaguluhan na ginawa ng bagong tatag na Royal Dragon Group. Ang 5 puwersa ay sumusunod sa grupong iyon ngayon, alam mo ba? Maliban doon, sinabi ng tatay ko na mas mainam nang magtrabaho ako para sa sarili ko, sagot ni Quinlan habang umiling na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Napangiti si Marjorie nang marinig iyon. Nakita niya na napaka-steady at mature na ni Quinlan. May punto ang tatay mo, Mayokson. Kung tutuusin, bata ka pa kaya who knows? Baka makagawa ka ng sarili mong daan sa mundong ito sa pagiging mas adventurous at paghahanap buhay mo dito, nakangiting sinabi ni Marjorie habang papalapit siya kay Quinlan. Oo nga. Papalapit na ngayon ang mga babae kay Quinlan habang idinetali niya ang mga insidente na naganap kamakailan lamang sa Tago Town at Heavenly City. Masayang nagkukwentuhan ang lahat at napatawa na lang si Gerald habang umiling sa gilid nang makita ang pangyayari. Matagal na siyang nasanay sa mga ganitong eksena. Tumaas ang kumpiyansa sa sarili ni Quinlan nang makita niyang hindi na pinapansin ng mga babae si Gerald. Dahil walang lecture na dadaluhan si Gerald para umaga, nakaupo lang siya sa opisina hanggang sa sumapit ang tanghali. Malapit nang magtanghalian kaya lumingon si Gerald kay Marjorie na nakaupo sa tabi niya at ngumiti, bakit hindi tayo pumunta sa cafeteria, Miss Swift? Libre ko na. Nagkukusa lang siya na yayain siyang kumain dahil siya ang nag-imbita sa kanya sa labas para magtanghalian kaninang umaga. Kung tutuusin, bago pa lang si Gerald at hindi pamilyar sa university. Bukod pa doon, wala siyang ibang intensyon sa kanyang pagyaya. Pasensya na, Crawford, ngunit pero akong kailangang asikasuhin ngayong tanghali. Hindi kita masasamahan. Sabi ni Marjorie habang maingat na inaayos ang kanyang buhok. Sige, aalis na pala ako, sabi ni Gerald nang tumango siya sa kanya bago siya umalis. Walang alinlangan na isang magulong lugar ang Heavenly City, ngunit makikita pa rin dito ang mahalagang bagay sa lipunan tulad ng mga medical institutions, education institutions, at iba pa. Ang university na ito ay hindi naiiba sa mga nakita noon ni Gerald. Maliban na lang sa katotohanan na ang lahat ng mga estudyante ay mukhang gangster. Pagpasok sa cafeteria, bumili si Gerald ng tinapay, sausage, at salad bago siya umupo sa isa sa mga bakanteng mesa para kumain. Medyo matagal na mula noong huli siyang nag-enjoy ang ganitong buhay at naisip niya na ang pagiging isang lecturer sa isang university at ang pamumuhay ng isang tahimik na buhay ay higit na kanais-nais kumpara sa pagiging boss nila Whistler at ng iba pa. Mapait ang ngiti ni Gerald habang iniisip niya iyon, sa kanya naisip kung hanggang kailan tatagal ang mapayapa at tahimik niyang buhay. Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy sa pagkain nang biglang narinig niya ang boses ng lalaki na nagsasabing, parang walang nakaupo doon, Marjorie. Tara? Iyon ang VIP area. Kailangan mong magbayad para maupo doon. Haha. Ayos lang yan. Kung hindi lang sana tayo nagmamadali para sa meeting na iyon mamaya, ilalabas na sana kita para mag-lunch. Tumingala si Gerald at napansin niya na ang mga boses ay mula kay Marjorie at Quinlan.
Ang asikasuhin pala ni Marjorie ay ang makasama si Quinlan para lumabas silang dalawa at kumain ng magkasama. Pilit nang umiti si Gerald nang malaman niya iyon. Sa puntong iyon, parehong nakita ni Quinlan at Marjorie si Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakaupo sa isang mapanglaw na bahagi ng VIP area, kaya kitang-kita talaga siya. Isang status symbol para kumain sa VIP area, kaya ang mga tao ay karaniwang umiiwas sa lugar na inuupuan ni Gerald kung maaari. Nang mapansing tinitigan siya ni Quinlan ng masama, napayuko na lang si Gerald at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Medyo awkward ang kinikilos ngayon ni Marjorie dahil alam niyang napansin siya ni Gerald. Kung tutuusin, naalala niya ang pagyaya niya kay Gerald na sumama siya para magtanghalian sila kanina. Sa kabila nito, nagsinungaling siya kay Gerald na sinasabing may dapat siyang asikasuhin. Sinasabi niya pala na kasama niya si Quinlan para mananghalian sa labas. Kahit sinong babae ay mapapahiya kung sila ay nasa kanyang kasalukuyang kinalalagyan. Inayos ni Marjorie ang kanyang buhok at mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin bago tumango na may mahinang ngiti sa kanyang labi habang nakatingin kay Quinlan. Hindi ba si Mer Crawford ayon? Bakit siya nakaupo doon? Tanong ng boses ng babae. Tumingala si Gerald at nakita niya ang iba pang workmate niya na mga babae. Nakasalubong niya ang mga ito habang naghahanap sila ng maupuan kaya ngumiti lang si Gerald sabay tango habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, walang kahit sino sa kanila ang ngumiti pabalik. Sa katunayan, napahawak lamang ng mga babae ang kanilang mga bibig at natutuwang sinabi, nakakagulat. Wala ka talagang alam, ano? Bakit mo naisipan mong kumain dito kaysa sa ibang lugar? Pagkasabi niya nito, tumalikod na lang sila at umalis. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita ang isa sa mga kasamahan, Hoy, tumingin ka doon. Sila Marjorie at Miss Swift ang mga iyon. Hello? Mabilis na nagbago ang kanilang ugali sa sandaling nakita nila si Quinlan, nakangiti sila ikinakaway ang kanilang mga kamay sa kanya. Nagkataon na nandito kami. Bakit hindi kayo umupo sa tabi namin? Kung alam ko lang na dito kayo kakain, siguradong iniimbitahan ko kayong lahat, sabi ni Quinlan habang nakangiti. Okay lang ba kung sumama kami sayo? Tanong ng ilan sa mga babae. Sa huli, lahat sila ay magkasamang umupo sa iisang mesa habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sa isa't isa. Alam ni Gerald na siya ay isang nobody lamang sa presensya ni Quinlan, kaya wala siyang intensyon na makipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Kung tutuusin, hindi bahagi ng kanyang misyon ang pakikipagkaibigan sa kanila. Umaasa lang si Gerald na maging malapit siya kay Tulip. Nang matapos ang meeting sa hapon na iyon, naghanda si Gerald na magturo sa kanyang unang klase. Pagpasok sa classroom, nakita ni Gerald na mahigit 30 na estudyante ang nasa kanyang klase. Ang pinakakapansin-pansin sa kanilang lahat ay walang iba kundi si Tulip. Mapapansin ng sinumang makakita sa kanya na siya ang boss ng klase. Dahil ang unang lecture ay isang aralin na nangangailangan ng experiment, dinala ni Gerald ang kanyang mga mag-aaral sa isang laboratory upang maobserbahan nila ang mga specimen doon. Naisip niya na akma para sa kanila na mag-observe ng malapitan dahil ang topic na ituturo niya ay mahalaga sa kanilang biology course. Natuwa ang mga estudyante na hindi na nila kailangang manatili sa klase, kay dali-daling kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga notebook at sinundan si Gerald palabas. Haha! Napansin mo ba na parang may interes sa'yo ang gwapong lecturer na iyon, Tulip? Natatawang sinabi ng isang dalaga papunta sa laboratorio, habang nakahawak sa kamay ni Tulip. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo na naman ngayon? Sagot ni Tulip, wala siyang masabi sa komento ng kanyang kaibigan. Totoo ang sinasabi ko. Napansin ko na paminsan-minsan ay tinitingnan kanya pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya hanggang sa puntong lumabas siya kanina lang. Sigurado akong nabighani siya sa kagandahan mo. Ayan ka na naman sa kalokohan mo. Kung totoo na nagnanakaw siya ng tingin sa akin, mas mabuting huwag niya akong hayaang mahuli siya sa akto. Kung mahuli ko siya, puputulin ko ang mga eyeballs niya at ipapakain ito sa aking Tibetan Mastiff na si Hooch. Alam mo naman nagagalit ako sa mga lalaking tahimik at mabait ang itsura na tulad niya. Wala man lang kahit anong masama sa kanya, sabi ni Tulip habang tumatawa ang dalawa. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa laboratory. Gayunpaman, nagtaka si Gerald nang malaman niyang mayroon ng dalawang klase sa loob ng laboratory. Normal lamang ang pagsasagawa ng mga klase sa laboratorio na ito na may dalawang magkatabing klase sa parehong oras, ngunit kailangan nilang sumunod sa isang schedule.
Ang mga klase nina Gerald at Marjorie ang tanging mga klase na dapat gumamit ng laboratory sa panahong ito, ngunit sa ilang kadahilanan, si Quinlan ay nasa loob na kasama ang sarili niyang mga estudyante. Nakita ni Marjorie si Gerald at awkward niyang sinabi, "Mark Crawford. Hindi ba ang class lang natin ang may access sa laboratory sa first period? Bakit nandito si Mayokson at ang kanyang mga estudyante?" Noong una ay wala lang ito kay Gerald, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang mainis sa lahat ng ito. "Pasensya na, Mark Crawford, pero lumapit sa akin kanina si Mayokson at sinabing wala siyang karanasan sa pagtuturo sa mga estudyante noon. Dahil doon, nagsuggest siya na ipagsama ang class 3. Inakala ko na naabisuhan ka na niya tungkol dito, kaya pumayag na lang ako sa plano niya," sagot ni Marjorie habang namumula ang kanyang muka. Pagkatapos niyang sabihin ito, sumigaw ang isa sa mga estudyante mula sa klase ni Quinlan, "Bakit na lang ganito? Mula ngayon, bakit hindi natin gamitin ang kasalukuyang arrangement ng mga klase kaysa sa dating arrangement? Kung tutuusin, mas gugustuhin naming ng mga klase kasama sina Miss Swift at Mayokson. Hindi natin kailangang gawin iyon. Ang mga klase natin ay nakaayos na, kaya bakit mo sinasakop ang oras ng klase ng iba kung gugustuhin mo?" Naiiritang sinabi ni Tulip. May away na nagsisimula at makikita ang dahilan para dito. Kung tutuusin, ang lahat ng mga kaklase ni Gerald ay masayang dinala ang kanilang mga notebook sa laboratory, ngunit nalaman lamang nila na ang isa pang klase ay umalya at inokupa ito nang hindi ipinapaalam sa kanilang lecturer ang tungkol dito. Ang buong sitwasyon ay talagang nakakahiya. Nakapaghanda na tayo para sa experiment, kaya bakit hindi mo na lang ibalik sa klase ang iyong mga estudyante, Mark Crawford? Umubo si Quinlan bago niya sabihin iyon at pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa bago siyang umisi. "Ano ang kaguluhan na ito? Sinusubukan naming mag-aral dito," sigaw ng isang babaeng lecturer nang lumabas siya, ang kanyang kasamahan mula sa katabing laboratory. Humarap sa kanila si Quinlan at sinabi, "Si Mark Crawford ang may problema. Hiniling ko kay Miss Swift na magkaroon ng joint lesson kasama ang klase ko dahil gusto kong makakuha ng ilang experience sa pagtuturo. Nagkataon na ang oras na pinili ko ay sumalubong sa class ni Mark Crawford. Sa totoo lang, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi naman. Hindi lang mapagbigyan ni Mark Crawford si Mark Quinlan. Kunin mo na lang ang susunod na klase. Hindi na kailangang palakihin pa ang problema na ito, di ba?" Sabi ng ibang babaeng lecturer habang sumabay na tumango ang dalawa. Inayos ni Marjorie ang kanyang buhok at dumagdag sa kanila, "Bakit hindi ka muna bumalik sa klase mo, Mark Crawford?" Napasimangot na lang si Gerald sa kanyang narinig. Alam niya na walang kwenta kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban sa kanila. Hindi rin profesional sa kanila bilang mga lecturer ang gumawa ng gulo dito. Dahil dito ay manhid niyang sinabi, "Tara na." Habang sinisimulan niyang akayin ang kanyang mga estudyante pabalik sa klase, ang mga mag-aaral sa loob ng laboratory ay agad na nagkagulo. "Oh, umalis ka na lang. Buwisit na mga mother cares. Narinig mo ba ang sinabi mo?" sabi ni Tulip habang hinahagis niya ang notebook sa lupa bago niya iwinagayway ang dalawang kamao niya sa ere. Matapos ang maliit na insidente, binansagan si Gerald sa palayo na, "Teacher duwag" mula sa mga estudyante. Walang pakialam si Gerald sa ganoong bagay. Kung tutusin, hindi ito nakaapekto sa obserbasyon niya kay Tulip. Hindi nagtagal bago napagtanto ni Gerald ang pagkakaroon ng mga sikreto sa university. Mula sa kanyang natipon na impormasyon, may ilang grupo ng mga influential na tao ang muling nagbabalak ng masama kay Tulip. Napansin din ni Gerald na sa kabila ng katotohanan na kinidnap noon si Tulip, ang dalaga ay isang napakamangmang na babae at wala siyang takot. Si Tulip ay isang boss saan man siya magtungo sa university. Maya-maya pa ay papasok na sana si Gerald sa kanyang second period class nang biglang may narinig siyang sumigaw, "Ita! Anong gagawin ko?" Tumakas na naman si Tulip. Nakakunot ang noo ni Gerald nang pumasok siya sa klase, at nakita niyang ang ilan sa mga babaeng estudyante niya ay balisang pinag-uusapan ng paksa. "Anong problema?" "Humph! Wala kang pakialam dito, basura. Tinaboy ka lang ng iba at sumuko ka lang. Sobra kaming napahiya dahil sa'yo, alam mo ba yun?" Dahil sa kahiyang iyon, tumanggi si Tulip na pumasok sa klase mo. Nagmaneho siya paalis para magsaya sa ibang lugar. Paulit-ulit akong inutusan ng papa niya na bantayan siya, alam mo ba yun? Malamang ay papagalitan ako ngayon for sure. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa'yo. "Humph!" reklamo ng isa sa mga estudyante habang tinutulak si Gerald sa isang gilid.
Galit na galit ang babae na gusto niyang tumakbo para hanapin agad si Tulip. Sa tagal ng pagkakakilala niya kay Tulip, alam niya na may ganoong ugali ang babae. Ang dalaga ay sadyang nasanay na sa mga nangyayari kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Kapag hindi nasunod ang sitwasyon na kinakaharap ni Tulip, siya ay lalabas at maghahanap ng libangan. Habang iniisip niya iyon, hingal na hingal ang isang estudyanteng nakasuot ng salamin nang binuksan niya ang pinto ng classroom. Napansin niya na naroroon ang bestie ni Tulip, kaya pinakalma niya ang kanyang paghinga at sinabing, "Lisk, may problema." Nakita ko si Tulip na nagmamaneho ng kanyang sports car papunta sa Blomlin Mountain. Tinanong ko siya tungkol dito at sinabi niya na pupunta siya doon para magsaya. Sinabi rin niya sa akin na sabihin sa'yo na maghintay hanggang sa magsimula ang klase ni Teacher Duwag. Napansin niya na nakatayo doon si Gerald at awkward na nanahimik ang binata na nakasalamin. Pitang ina. Pumunta talaga siya sa Blomlin Mountain. Tapos na ang lahat. Kung alam ng tatay niya na pumunta siya doon para magsaya, malamang ay bubugbugin din ang tatay ko. Lahat ng uri ng mga mabangis na tao ay nagtitipon sa magulong lugar na iyon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Mayroon bang sinuman sa inyo na may sapat na lakas ng loob na sundan ako doon para makuha si Tulip, sabi ni Nicole Liske habang balisang pinapadyak ang kanyang mga paa sa lupa. Sasama na ako. Pupunta rin ako. Habang nagboboluntaryo ang ilan sa kanilang mga kaklase na lalaki, hindi napigilan ni Gerald na magtanong, anong klaseng lugar ang Blomlin Mountain? DMet. Isa ka ba talagang lecturer? Paanong mo hindi alam ang tungkol sa Blomlin Mountain? Iyon ang lugar kung saan kadalasang nagtitipon ang ilang kabataan na karamihan ay nasa mga gang para magsimula ng mga party. Mahilig nilang magkarera doon para libangin ang kanilang mga sarili. Masamang ang lugar na iyon. Paliwanag ng isa pang estudyante. Walang kwenta para ipaliwanag pa ito sa kanya. Wala tayong magagawa tuwing lumalakas ang loob ni Tulip at literal siyang pumupunta kahit saan kapag nagsimula na ang kanyang carelessness. Alam ko ito dahil ganoon din ang nangyari noong huli siyang nagkagulo. Tara na! Bilisan na natin at subukan natin siyang kunin. Kinakabahan na sinabi ni Nicole na halos maluha-luha na siya. Si Nicole ay matalik na kaibigan ni Tulip at siya rin ang anak ng bowler ng pamilyang Yuel. Dahil doon, kadalasang naatasan si Nicole na bantayan si Tulip. Kung tutuusin, halos lahat na kilala ang sa second lady ng pamilyang Yuel ay alam na siya ay walang ingat na tao. Siya ay isang tao na pinahalagahan ang kanyang sariling kasiyahan kaysa iba pang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumalaktaw sa klase ni Gerald. Nalaman ni Gerald na lahat ng mga kaklase ni Tulip ay tapat din sa kanya, dahil lahat sila ay agad na pumayag na sundan siya. Hindi rin problema para sa kanila na pumunta sa Blomlin Mountain dahil ilan sa mga kaklase ay mayamang tagapagmana na may sariling sasakyan. Umalis na sila pagkatapos sumakay sa ilang mga kotse. Hindi ba parang kakaiba at hindi inaasahan ang pagpunta mo doon, ungol ni Gerald sa kanyang sarili. Huwag ka lang pumasok sa gulo. Mapupunta lang sa wala ang lahat ng effort ko kung nangyari ito, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Alam na ni Gerald ngayon kung gaano karaming mga maimpluwensyang grupo ang nagtatarget sa kanya ngayon, kaya imposible para sa kanya na hindi mag-alala para kay Tulip. Umiling siya, saka sumakay sa kanyang scooter at agad na sinundan sila papunta sa lugar. Samantala, pinagsisihan agad ni Tulip ang kanyang pagdating sa Blomlin Mountain kahit nakararating niya lang. Sinuri niya ang paligid at nakita niya na ang lugar ay mas kahawig ng isang kolosum kaysa sa isang karerahan. Ang karerahan ay matatagpuan sa paanan ng isang bundok sa suburb ng Heavenly City. Ang mga suburb ay komplikado dahil sa maraming magkakaugnay na mga landas, kaya naging inspirasyon ng mga planners para itayo ito doon. Dahil sa kanilang mga pagsisikap, ang dating isang disyerto na open space ay napuno na ngayon ng lahat ng uri ng mga kotse. Makikita pa ang mga high-end na sports car tulad ng Ferrari at Maybach. Ang mga regular na nasa karerahan ay mga binata at dalaga na sumisigaw o tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika ng malakas, kaya medyo nakakabingi ang buong lugar. Mula sa sandaling dumating siya, si Tulip ay nabigla sa kapaligiran na buhay ng mga kabataan doon. Hindi siya makapaniwala dahil hindi pa siya exposed sa mga taong tulad nito noon. Lampas sa kanyang pinakaligaw na imahinasyon na makakita ng mga taong tulad ng mga ito. Narinig na ni Tulip ang tungkol sa Blomlin Mountain dati, ngunit ito talaga ang unang pagkakataon niya dahil pinagbawalan siya ng kanyang ama na pumunta dito. Hindi siya pinagbawalan nito na pumunta sa lugar na ito dahil masama ang loob niya kamakailan lang.
Sobra pa rin siyang nababahala sa pangyayari tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kung hindi pa sapat iyon, napahiya pa siya sa harap ng maraming tao kanina dahil sa isang duwag. Lalo siyang nagalit habang iniisip niya ang pangyayari kaya nakalimutan niya ang lahat ng tungkol sa mga pagbabawal ng kanyang ama at nagmaneho na lamang siya sa Blomlin Mountain upang magsaya. Ngayong naroroon na siya, nakaupo lang siya sa kanyang sasakyan at nalilito sa lahat ng mga tanawin at tunog na maririnig doon. Malapit sana niyang isipin na umalis nang bigla tumabi sa kanya ang isang lalaking may malaking buhok na makikita noong 80s, at ang kaliwang tainga nito ay pinalamut siya ng isang set ng silver studs. Hello, ganda. Bago ka ba dito? Bakit hindi tayo magkarera? Kung manalo ka, magsisimula ako ng party dito ngayong gabi para sayo. Ayaw ko. Pumunta lang ako dito para tingnan ang paligid, sagot ni Tulip habang umiiling. Oh, hindi ka ba sasali? Tutal estudyante ka lang naman. Sa palagay ko dapat kang matakot na makipagkompetensya sa iba. Sayang na ang sports car na ito ay napunta sayo. Bawiin mo ang sinabi mo, motherfucker. Sinong nagsabi na natatakot ako? Sasali ako sa karera, galit na sinabi ni Tulip. Gayunpaman, nagsisi si Tulip sa kanyang desisyon nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Gusto niyang makita noon pa man ang Firebird Race Track sa Blomlin Mountain. Inakala niya noon na magiging disyerto ang lugar, kaya naisip pa niyang magmadali sa palikolikong landas ng bundok ng isang beses bago siya bumalik sa university. Hindi niya naisip na ang lugar na ito ay mapupuno ng mga masasamang tao. Napansin ng lalaki kung ano ang inaalala ni Tulip, kaya dinuro niya ang mga taong nakapaligid sa kanila at sinabing, nakikita mo ba ang mga hayop na iyon? Afk them. Huwag mo silang tingnan bilang tao. Magiging okay ka kapag nakita mo sila bilang mga hayop lamang. Ipikit mo lang ang iyong mga mata kung ayaw mo silang makita. Habang nag-aalangan si Tulip, bigla siyang sumagot nang tingnan niya ang kanyang determinado at walang takot na ekspresyon. Tumigil ka sa kalokohan mo dahil maglalaban tayo sa isa't isa, umalis na tayo. Settle down, nakuha na ng iba ang round na ito. Hintayin na lang natin ang susunod na round, sabi ng lalaki, habang tinuturo ang dalawang sasakyan na malakas na pinaandar ang makina sa open space. Nang marinig iyon, nababalisa na hinampas ni Tulip ang gilid ng kanyang manibela sa sobrang galit. Sa sandaling iyon, isang dosena o higit pang mga kotse ang dumating sa lugar. Makikita na dumating na si Nicole at ang iba pa. Uy! Tumingin kayo doon. Kotse ni Tulip yan, sigaw ni Nicole habang tumatakbo ang mga kaklase ni Tulip papunta sa kanya. Gayunpaman, umalingaw-ngaw ang malakas na hiyawan pagkatapos nito. Napansin ng lahat ang pagdating ni Nicole at ng kanyang mga kaklase, kaya marami pang kabataan na naroroon ay agad na nagsimulang nagsigawan at sumipol sa kanila. Kung tutuusin, wala pa sa mga taong nandoon ang nakakita ng mga estudyanteng nakauniporme dati sa lugar na iyon. Sa mahigit na 30 na estudyante na naglalakad doon, kalahati sa kanila ay matangkad at payat na babae na parehong inosente ang itsura at kut. Ang kanilang presensya sa Blomlin Mountain ay hindi pangkaraniwan sa mga kabataang gangsters. Maging ang lalaking malaki ang buhok ay tumalon sa kanyang sakyan sa tuwa habang nalalaki ang kanyang mga mata nang makita sila. Nicole! Kayong lahat Bakit kayo pumunta dito? Tanong ni Tulip. Bakit pa ba kami nandito? Nag-alala kami para sayo, syempre. Umalis na agad tayo. Hindi ko inakala na pupunta ka talaga dito. Paano kung malaman ito ng tatay mo? Gusto mo ba talagang mahirapan ng sobra kapag nalaman ito ng tatay mo? Sagot ni Tulip habang nakahawak sa braso ni Tulip. Nakita ng lalaking may mahabang buhok na gusto nang umalis ni Tulip nang kasama sila kaya ngumisi siya, hindi nyo naman kailangang magmadaling umalis. Bakit hindi muna tayo magkarera? Kung tutuusin, malamang ay nahirapan kayong lahat na pumunta dito. Baka naman kayong lahat ay mga masunurin na mga estudyante sa university na natatakot pa rin sa inyong mga magulang. Mga duwag. Mga duwag, malakas na sumigaw ang mga tao. Pitang ina. Hintayin mo ako dito, Nicole. Makikipagkarera lang muna ako sa kanya para tumahimik na siya ng tuluyan, nakangusong sinabi ni Tulip. Magaling? Oo nga pala ganda, kasama sa mga patakaran dito na kailangan mong magsakay ng isang lalaki kung ikaw ay sasali sa isang karera. Dahil marami kang lalaking kaklase na nandito, bakit hindi pumili ng isa sa kanila? O mas pipiliin mo ang isang gwapong lalaki mula sa amin. Anong masasabi mo? Sabi ng lalaki na may malaking buhok.
Nang lumingon si Tulip, nakita niya ang isang babaeng may makapal na makiop na nakaupo sa kanyang sasakyan. Hindi pala siya nagsisinungaling. Ako. Ako. Piliin mo ako, ganda. Iba't ibang lalaki ang nagsisigawan sa kanilang paligid para makuha ang atensyon ni Tulip. As iksasakay ako sa isang sasakyan kasama ang sinuman sa inyo. Specky! Pumasok ka sa kotse, utos ni Tulip sa lalaking nakasalamin kanina habang iniikot niya ang kanyang mga mata sa mga sumisigaw na lalaki. Pero, Tulip. Ayoko, meron akong car sickness. Sagot ni Specky nang napalunok siya sa takot habang umiling siya ng mabilis. Alam ng lahat ng kanyang mga kaklase na mahina siya pagdating sa pagmamaneho. Kung ang isang regular na pasahero ay nagpapasalamat sa kanilang driver para sa kanilang pagmaneho papunta sa kanilang destinasyon, ang isang pasahero na nakasakay sa kotse ni Tulip ay magpasalamat sa kanya dahil pinayagan silang umalis sa kotse ng buo ang kanilang buhay. Sa madaling salita, siya ay isang baliw na driver. Hindi lang din si Specky ang may ayaw na maging pasahero niya. Lahat ng iba pa niyang mga kaklase na lalaki ay hindi pumayag na sumakay sa kanyang kotse kung siya ang nagmamaneho. Wala kayong silbi, sigaw ni Tulip habang hinahampas ang manibela. Habang patuloy na tumatawa ang lalaking malaki ang buhok, biglang tumuro si Nicole sa isang direksyon bago siya nagtatakang nagtanong, "Uy, hindi ba iyon ang lecturer natin? Bakit siya nandito?" Tumingin ang mga estudyante kung saan siya nakaturo at napagtanto ng lahat na hindi siya nagbibiro. Nandoon nga ang biology lecturer nila. Tinutulak ni Gerald ang kanyang scooter, hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang mga estudyante, nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Nakita siya ng mga kabataang gangster at naisip nila na nakakatawang makita ang isang lecturer sa lugar na ito. Haha! Kayong lahat! Tumingin kayo doon! Nakatutok ang lahat ng mga tao kay Gerard ngayon at maririnig ang malakas na dagundong ng tawa na sumabog sa buong lugar. Nakakatuwang isipin na may nakasakay sa isang scooter papunta sa isang karerahan, ngunit nandito si Gerald na itinutulak ang kanyang maalikabok na scooter habang tumatakbo siya. Bakit nandito ang baliw na ito, Nicole? Sino ba kasing nagsabing sumama siya, sabi ni Tulip nang mabigla siya sa kanyang pagdating. Huwag mo akong sisihin dito. Hindi ko talaga inakala na susundan niya tayo dito. Walang magawang sumagot si Nicole. Huli na ang lahat para sa akin kung sasabihin niya ito sa university. Hindi lang iyon ang pinakamasama sa lahat. Paano kung pinaalam ito ng university sa tatay ko? Sigaw ni Tulip sa sobrang galit. Tumahimik ka, Tulip. May paraan ako para mapasunod siya sa atin. Kailangan mo ng isang lalaki sa sakyan mo, tama. Bakit hindi na lang siya ang sumama sayo? Kapag nasa loob na siya, siguradong matatakot siya sayo, mungkahi ni Specky. Gusto sanang pagalitan ni Tulip si Specky matapos marinig ang kanyang indirect na panlalait sa kanyang pagmamaneho, ngunit napagtanto niya na may punto siya. Nainis rin siya kay Gerald pagkatapos ng insidente kaninang umaga sa laboratory, kaya hindi masyadong nag-alala si Tulip na pahirapan siya ng husto. At saka, makikita na si Gerald ay mukhang matapat at medyo mangmang. Pagkatapos niyang pahirapan ito sa kotse, sigurado na hindi siya maglalakas loob na i-report ang kanyang masamang pag-ugali sa university. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, nagpasya siyang sumama sa plano ni Specky. Parang ang tapang niyo para bastusin ang university ng ganito. Magkakasama pa kayong nagrebelde. Sabi ni Gerald habang naglalakad matapos may parada ng maayos ang kanyang scooter. Masyadong malayo ang Blomlin Mountain mula sa university, kaya ang scooter ni Gerald ay naubusan ng mga battery kanina at ito ang dahilan kung bakit niya ito itinulak patungo sa karerahan sa halip na sumakay dito. Tumahimik ka na lang at sumakay sa kots, utos ni Tulip. At bakit ko gagawin yon? Kailangan niyong bumalik sa university ngayon din, sagot ni Gerald. Alam ko. Pero kailangan mo pa ring sumakay pabalik, tama? Nakita naming lahat na naubos ang mga baterya ng scooter mo. Hindi mo ba nakikita na nag-aalok ako sa'yo na ibiyahe ka pabalik? Halika na? Dagdag ni Tulip. Tama siya, sir. Hayaan mo na lang siyang imaneho ka pabalik. Mag-iisip kami ng paraan para maibalik ang scooter mo doon, dagdag ng ilan pang estudyante. Pilit nilang pinapasok si Gerald sa sakyan dahil malapit nang magsimula ang kompetisyon. Sa kanilang isipan, mas maagang natapos ang karera, mas maaga silang makakaalis at walang sinuman sa kanila ang gustong magtagal doon ng mas matagal pa. Sige. Sagot ni Gerald sabay tango sa kanyang pagkabigo.
Alam niya na hindi magiging mabait si Tulip sa kanya. Gayunpaman, medyo interesado siyang makita kung anong klaseng panlilinlang ang meron siya. Pagkasara ng pinto ng kotse sa likod niya, lahat ng pinto ng sasakyan ay agad na nailock. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tinanong ni Gerald. Haha. Boka? Nahulog ka tuloy ka sa patibong ko. Naisip mo ba talaga na magiging mabait ako na payagan ang isang walang kwentang basurang tulad mo na makapasok sa aking sasakyan nang walang kahit anong kabayaran? Sumama ka sa akin sa isang karera. Huwag kang sumuka sa loob ng kotse ko dahil kung hindi ay magdurusa ka ng husto, babala ni Tulip. Ngayong handa na ang lahat, si Tulip at ang kanyang kalaban ay nagmaneho patungo sa starting line. Matapos bumusina upang ipahiwatig na handa na silang dalawa, nagsimulang mag-project ang isang malaking screen ng mga numero na nagbibilang ng pababa habang ang kanilang mga sasakyan ay nagsimulang umandar. Sa sandaling marinig ang isang malakas na ugong, ang dalawang kotse ay agad na umandar ng mabilis na parang mga mabagsik na kabayo na kakalaya lang. Hell yeah! Sobrang cool, excited na sumigaw si Tulip. Kahit na hindi niya gusto ang atmosphere ng lugar, totoo na siya ay na-excite nang magsimula ang karera. Ang kalsada. Ituon mo ang mga mata mo sa daan, takot na sumigaw si Gerald habang nakahawak sa grab handle ng sasakyan. Totoo ang sinasabi ng mga kaklase ni Tulip na ang kanyang pagmamaneho ni Tulip ay walang ingat, ngunit makikita na meron pa rin siyang kasanayan sa pagmamaneho. Kung tutuusin, nangunguna pa rin siya sa sasakyan ng lalaking malaki ang buhok. Gayunpaman, hindi makatwiran para kay Gerald ang mga pangyayari. Tumingin siya sa rear view mirror at nalaman niya na ang kanyang mga pagdududa ay nararapat. Kung tutuusin, ang lalaki ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na maabutan ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Habang nakakunot ang noo ni Gerald at nagtataka kung ano ang nangyayari, bigla na lamang sumigaw si Tulip. Paglingon sa unahan, nakita ni Gerald na dumiretso sila sa ilang mga bakal na pako na nakalagay sa kalsada. Ang mga ito ay nagsisilbi mga hadlang sa kalsada, ngunit kahit na may preno ni Tulip ngayon ang kotse, alam nilang dalawa na hindi niya maihinto ang sasakyan sa tamang oras. Dahil dito, pinaandar niya ng mabilis ang sasakyan pasulong habang nakapikit. Makalipas ang ilang segundo, dalawang magkaibang tunog ng pagputok ng mga gulong ang maririnig. Maya-maya pa ay hindi na umandar ang sasakyan at napilitang iparada ni Tulip ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ski! Sino ang maglalagay ng mga hadlang sa kalsada sa gitna ng isang karerahan pa? Galit na sumigaw si Tulip. Sa kabaligtaran, si Gerald ay naging maingat nang lumingon siya sa likuran nila. Sa oras na ito, huminto na rin ang sasakyan sa likod nila at hinarangan ang anumang posibleng ruta na pwede nilang takasan. May mali talaga, naisip ni Gerald habang pinagmamasdan ang malaking buhok na lalaki at babae na bumaba sa kanilang sasakyan. Hoy! Bakit niyo ginawa ito? Ang mga hadlang na ito ay hindi dapat nandito. Magsimula tayo ulit sa umpisa, sabi Tulip dahil naramdaman niyang niloloko siya. Oo naman, Miss Tulip Yoel. Ikaw nga naman ang second lady ng pamilyang Yoel, kung tutuusin. Pwede tayong magsimula muli kahit kailan mo gusto, sagot ng lalaking malaki ang buhok habang tumatawa ng malakas. Ano? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Tulip nang mapagtanto niya na may mali. Humph! Bumaba ka na sa sasakyan, miss. Huwag mo na kaming galitin pa, sigaw ng lalaking malaki ang buhok habang hinuhubad niya ang kanyang wig at sumilaw sa lahat ang kanyang kalbo na ulo. Kasunod nito, naglabas siya ng baril at itinutok kay Tulip, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumabas ka na ngayon din. Agad na namutla si Tulip sa takot nang makita ang baril. Doon niya naintindihan na dinakip na naman siya. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay para ipakita ang kanyang pagsunod sa kasya, dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Nang makalabas na siya, ibinunyag ng babaeng kasama ng klabo ang kanyang sariling baril habang sumisigaw ang kalbong lalaki, Uren, patayin mo ang lalaking kasama niya. Kapag napatay mo na siya, sabihin mo kay Old Ann na nahuli natin siya at sabihin sa kanya na siya na ang mag-asikaso ng ibang bagay dito. Sige, sagot ng babae sabay tango habang naglalakad papunta sa shotgun seat. Gayunpaman, nang sumilip siya sa bintana ay bigla siyang natulala. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kalbong lalaki at pagkatapos ay sinabi niya, Dominic. Walang tao doon. Ano? Nakita nating lahat siya na pumasok sa kotse kanina, di ba? Sagot ni Dominic habang hinihila si Tulip kasama niya papunta sa gilid ni Uren. Sumilip siya sa loob at nakita na mukhang tama siya. Nawala na lang bigla si Gerald.
Impossible. Hindi siya pwedeng mawala, nagtatakang sinabi ng kalbong lalaki. Habang patuloy niyang iniisip kung saan kaya napunta si Gerald, maririnig ang malakas na boses mula sa likod ng kalbong lalaki, gagawin ko ang makakaya ko para makalaban ka. Nang marinig iyon, agad na tumalikod si Dominic. Sinalubong siya ng isang malaking bato. Maririnig ang malakas na hampas ng bato at naramdaman ng kalbong lalaki na umikot ang kanyang mga mata nang bumagsak siya sa lupa hanggang sa mawalan siya ng malay. Gusto pa sana ni Uren na gumanti kaagad sa pamagitan ng pagbaril sa salarin, ngunit nagulat siya dahil hindi niya maitaas ng buo ang kanyang braso. Kakalabanin din kita, sigaw muli ng binata habang pinupulot ang malaking bato at hirap siyang tumakbo patungo sa babae bago niya ito binasag sa kanyang ulo. Natural, nahimatay rin ang babae. Ang binata ay walang iba kundi si Gerald. Dahil kailangan niyang ilihim ang kanyang pagkatao, alam niyang kailangan niyang magpanggap na mahina. Wow! Pinatay mo sila, sir? Nakapatay ka ng 2 tao. Yari ka sa pagkakataong ito, tuwang-tuwang na sinabi ni Tulip ngayong alam niyang nailigtas na siya. Inikot ni Gerald ang kanyang mata at sinabi, hindi pa sila patay. Nahimatay lang sila. Malamang darating ang kanilang mga kasabwat sa lalong madaling panahon kaya sa tingin ko ay kailangan na nating umalis ng mabilis. Tama ka? Tara na, sagot ni Tulip nang pareho silang tumungo sa sakyan ni Dominic. Pagsakay sa driver's seat, pinaikot ni Tulip ang kotse at mabilis na pinaandar pabalik sa starting line. Ilang segundo pagkatapos nilang umalis, huminto ang ilang sasakyang at sa lugar kung saan parehong nakahiga sina Dominic at Uren na walang malay. Pinapanood ng mga kasabwat si Tulip at ang lalaki na tumakas, kaya hindi maiwasan ng lider ng grupo na ihampas ang kanyang kamao sa hood ng kotse. Pitang ina. Ang lapit na natin eh. Bakit nabigo na naman tayo? Sino ang nagligtas sa kanya? Hahabulin ba natin sila, boss? Nang ina. Masyadong maraming tao sa paanan ng bundok. Gusto mo ba talagang mamatay? Kung hindi, isama mo ang 2 walang kwentang taong ito. Alis na kami. Samantala, humanga si Tulip kay Gerald nang sabihin niyang, grabe ka sir. Napakalupit mo kanina. Kung hindi ko ginawa iyon, patay na tayong 2, sagot ni Gerald habang iniisip niya kung ano ang maaring mangyari kung hindi siya sumama sa sakyan kanina. Gayunpaman, may isang bagay na kakaiba para sa akin, sir, sabi ni Tulip nang may naalala siya. Anong ibig mong sabihin? Noong lumabas ako ng kotse, sigurado akong nakaupo ka pa rin sa tabi ko. Paano ka biglang sumulpot sa likod ng 2 kidnapper kanina? Ay, noong hinawakan ka niya, sinamantala ko lang ang pagkakataong mag-slide pababa sa slope. Ang kailangan ko lang gawin pagkatapos noon ay lumihis pabalik sa mga sasakyan, paliwanag ni Gerald. Okay? Hindi ko inaasahan na matalino ka pala, gulat na sinabi ni Tulip. Umiling lamang si Gerald sa katahimikan nang marinig iyon. Pagdating sa paanan ng bundok, nanliit ang mga mata ni Gerald nang makita niyang may iba pang mamahaling sasakyan na kasalukuyang mabilis na humaharurot papunta sa kanila. Nang mapalibutan na ng mga sasakyan ang lugar, agad na sumigaw si Tulip. Hala? Kotse yan ng tatay ko. Malamang sinabi sa kanya ni Nicole na nandito ako. Siguradong yari ako ngayon, sabi ni Tulip habang nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang segundo, lumabas mula sa kotse ang isang middle-aged na lalaki, at nagsimula itong maglakad palapit sa kanya bago nag-aalalang nagtanong, o okay kaya lang ba, second yung lady? Aham. Kung huli ka nang dumating, hindi mo na ako siguro ako makikita, sagot ni Tulip habang maririnig pa rin sa boses niya ang takot. Mabuti na lang at nakarating kami sa tamang oras, si Nicole ang nag-alerto sa akin na nasa panganib ang buhay mo. Dahil dito ay dinala ko agad ang lahat ng mga taong ito dito. Mabuti na lang at ligtas ka. Kanina pa pala may ilang lalaki na kumausap kay Nicole habang nagpapatuloy ang karera. Matapos ang kanilang panandaliang usapan, nalaman ni Nicole na hindi karaniwan ang lalaking may malaking buhok dito. Sa katunayan, ito rin ang unang beses na nakita siya dito ng mga lalaki. Napansin rin nila na siya ay mukhang mayaman dahil nag-book si Dominic ng buong karerahan sa araw na iyon. Nang malaman iyon, agad na naging maingat si Nicole tungkol sa kanya. Kung siya ay tunay na mayaman, bakit hindi siya nagmamaneho ng isang mamahaling kotse? Agad na pinaalam ni Nicole sa kanyang tatay ang mga sumunod na pangyayari dahil alam niyang mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. Mukhang tama ang hula ko, Tulip. Anong pang mga panganib ang kailangan mong harapin? Speaking of which, nasaan ang kots mo? Nag-aalalang tinanong ni Nicole.
Sinimulan ni Tulip ang nangyari sa kanya nang marinig niya ang tanong. Gayunpaman, ang kanyang bersyon ng kwento ay may mga pagbabago. Ayon kay Tulip, nagpanggap siyang pain para maakit ang atensyon ng dalawang kidnappers. Habang hinahabol siya ng mga ito, sinamantala ni Gerald ang pagkakataong nahampasin ang dalawang iyon hanggang sa mawalan sila ng malay. Matapos makuha ang mga detalyeng kailangan niya, mabilis na nagpadala si Merlisky ng ilang lalaki sa bundok. Ang mga kalalakihan ay sinabihan na palibutan ang buong Blomlin Mountain para simulan ang paghahanap sa kanya. Nang matapos iyon, nakangiting tumango si Merlisky kay Gerald at sinabing, sigurado ako na siya si Mer Crawford na tinutukoy niyo. Ang pamilyang Yuel ay may utang na loob sa iyo para sa iyong kabaitan. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa Second Young Laddie, sigurado na bibigyan ka namin ng malaking reward kapag nakipagkita siya kay Master. Walang problema. Kailangan kong gawin ito dahil estudyante ko si Tulip. Bakit hindi na lang ganito, Mer Crawford? Sa ngayon, hayaan mo akong ihatid ka namin sa university sakay ng isa sa mga sasakyan natin. Magandang ideya iyon. Kasabay nito, inutusan ni Merlisky ang isang grupo ng mga sasakyan na pabalikin si Gerald at ang kanyang mga estudyante sa university. Nang makabalik sila, sinabihan ni Gerald ang kanyang mga estudyante na bumalik muna sa klase. Naghanda si Gerald para bumalik sa opisina. Nang makarating siya doon, gayunpaman, narinig niya kaagad na may sumisigaw, may nangyaring masama. Hindi niya talaga inaasahan na makakatanggap pa siya ng mas masamang balita pagkatapos niyang harapin ang lahat ng iyon. Nakita niya ang ilang lecturer na tumatakbo sa labas, bigla niyang pinigilan ang isa sa kanila at nagtanong, anong nangyari? Si Miss Swift at Myokson. Mukhang may nangyaring masama sa kanila. Sa kanilang joint lesson nila kanina, may estudyante yata na medyo mayabang sa class ni Miss Swift. Habang naninigarilyo siya sa washroom noong recess, nakipag-away siya doon sa mga estudyante mula sa ibang class. Sa huli, bugbog sarado ang mayabang na estudyante. Pero hindi doon nagtatapos ang insidente. Gusto sana naming hintayin ang university upang harapin ang sitwasyon, pero si Myokson ay nag-aalangan na harapin ito kaagad. Dahil dito, pinangunahan niya ang mga lalaking estudyante mula sa kanyang sariling klase patungo sa kalapit na klase ng mga bumugbog sa estudyante ni Miss Swift. Habang nakikipag-usap sa kanila si Myokson, hindi niya napansin kung gaano kasama ang kanyang ugali. Naging malala ang pagtatalo nila kaya sa huli ay binugbog niya ang isa sa mga lalaking estudyante, paliwanag ng lecturer. Iyon lala ang nangyari. Napaka-imprudent para sa mga lecturer na bugbugin ang mga estudyante, sabi ni Gerald habang umiling na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Gayunpaman, makikita na ginawa lamang ito ni Quinlan para mapabilib si Marjorie. Kung tutuusin halatang may crush ito sa kanya. Bumuntong hininga ang lecturer at idinagdag, mabuti sana kung doon natapos ang lahat ng problema pero hindi doon nabigyan ng tuldok ang lahat. Alam mo ba kung sinong estudyante ang binugbog niya? Sino? Ang estudyante ay anak ng isang mayamang tao sa Heavenly City. Ang mayamang lalaki ay may malapit na connection sa mga underground forces ng Heavenly City, kaya sinabi ng estudyante na tatawagin niya ang ilang tao. May mangyayaring masama ngayon. Sabi ng babaeng lecturer bago siya tumakbo papunta sa pinangyarihan. Naglakad si Gerald patungo sa kanyang pupuntahan nang makitang tumatakbo siya patungo sa pinangyarihan ng insidente. Siya ay sumusunod sa kanya dahil higit sa lahat, ang kanyang klase ay kasalukuyang nasa parehong lokasyon at gusto niyang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga mag-aaral. Gaya ng inaasahan, puno ng tao ang buong koridor ng biology course. Nandito na pala kayo sir, sabi ni Specky nang makita si Gerald. Hindi man lang nakabalik sa klase ang kanyang mga estudyante para mag-aral dahil hinarangan ng maraming mga tao ang koridor. Ano nang nangyayari? Tanong ni Gerald. Binugbog yung lecturer na kumuha ng laboratory time natin kanina. Nasa malaking problema ngayon si Myokson. Hindi niya maiwasan ito dahil nasaktan niya ang young master ng pamilyang Lightborn. Kung hindi mo alam, ang young master ng pamilyang Lightborn ay nasa ilalim ng protection ng underground forces, paliwanag ni Specky. Nang marinig iyon, tumingin si Gerald sa harapan at nakita si Quinlan na napapaligiran ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na suit. Nandoon din si Marjorie at ang ilan pang babaeng lecturer, silang lahat naman ay mukhang nanlalamig sa sobrang takot. Hindi pa tayo tapos, sigaw ng isa sa mga lalaking nakaitim habang nakatitig kay Quinlan. Makikita sa mukha ni Quinlan ang ilang malinaw na marka ng sampal sa kanyang mga pisngi.
Habang patuloy na sinusubukan ng Chancellor ng University na pakalmahin ang sitwasyon, pinunasan lang ni Quinlan ang dugo sa kanyang salamin at ngumisi, "Okay lang, Chancellor. Hayaan mo lang akong tumawag at magiging maayos na ang lahat." "Humph! Bahala ka. Tingnan natin kung sino ang tatawagan mo," galit na sinabi ng lalaki. Umiling si Quinlan sa kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng mga numero. Naramdaman ni Marjorie ang katiyakan sa kanyang puso nang makita niyang malaka pa rin ang kumpiyansa ni Quinlan. Ang iba naman ay lalong nasasabik sa mga pangyayari. Sino ang tatawagan ni Quinlan? "Alam mo, narinig ko na si Mayokson ay taga-Tago Town. Narinig ko rin iyon. Sa pagkakaalam ko, lahat ng uri ng mga malupit na tao ay nakatira doon. Totoo. Sinabi sa akin ng tatay ko na may malakas na puwersa sa Tago Town na may mga teritoryo pa sa Heavenly City. Posible bang may tatawagan si Mayokson mula sa grupong iyon? Malaki ang sansa na mangyari iyon." Sa loob ng susunod na 20 minutes, ang mga estudyanteng mas may kaalaman ay nagpatuloy na pag-usapan ang pangyayari hanggang sa wakas ay tumuro ang ilan sa kanila sa malapit na bintana at sumigaw, "Ahoy! Tumingin kayo sa ibaba." Tumingin sa labas ang iba pang mga estudyante at laking gulat nila nang makita ang hindi bababa sa 100 itim na luxury cars ang nagmamaneho patungo sa university. Sa oras na huminto ang mga sasakyan, ang lugar ay napapaligiran na ng mga ito. Kasunod nito, nagsimulang bumaba sa mga sakyan ang ilang nakaitim na bodyguard at mabilis silang pumunta sa koridor na kasalukuyang puno ng mga tao. Tumabi na lang ang lahat ng mga estudyante dahil sa kahanga-hangang aura na taglay ng bawat isa sa kanila, gumawa sila ng upang sila ay magpatuloy. Ang mga mabagal ang kilos ay agad na itinulak sa tabi ng sumigaw ang matipunong mga bodyguard, "Tumabi ka." Tinulak rin nila si Gerald, habang si Marjorie at ang iba pang babaeng lecturer ay kumagat sa kanilang ibabang labi sa pananabik habang pinapanood nila ang eksena. Nakita ng mga tauhan ni Lightborn ang malakas na dating ng kabilang partido kaya nanghina ang kanilang mga loob. Sa huli, lahat sila ay lumapit upang magsimulang makipag-ayos. "Okay ka lang ba, Mayokson?" tanong ng leader ng mga bodyguard. "Mula ba kayo sa Tago Town? Saang puwersa kayo kabilang?" tanong ng mga tauhan ni Lightborn. "Kami ay kabilang sa isa sa mga pamilya doon. Ang Royal Dragon Group ang nag-utos sa amin na pumunta dito sa pagkakataong ito," sagot ng leader habang magalang na nagbigay daan sa isa pang lalaking nakaitim. "Ano? Ikaw ay mula sa Royal Dragon Group?" tanong ng mga kalabang gwardiya habang natulala sa mga pangyayari. Alam ng lahat na ang Royal Dragon Group ay itinuturing na isang napakalakas na Dark Horse sa Heavenly City. Sa isang gabi lang, nakuha nito ang lahat ng 5 puwersa sa Tago Town. Hinarangan pa ng grupo ang isang buong kalsada sa Heavenly City. Ang mga nasa loob ng grupong iyon ay masasamang tao. Dahil ang pamilyang Lightborn ay kabilang lamang sa maliit na puwersa sa Heavenly City, ang mga tauhan ni Lightborn ay hindi nangahas na saktan ang Royal Dragon Group. Tama yan. Ang ama ni Mayokson ay isang partner ng Royal Dragon Group. Dahil dito, haharapin na ngayon ng Royal Dragon Group ang problemang ito. Saang puwersa ka nabibilang? Sana naman ay bigyan mo kami ng respeto sa pagkakataon na ito. Malamig na sinabi ng lalaking nakasuot ng sunglasses. "Oo namab," sagot ng mga tauhan ni Lightborn nang tumango silang nakangiti. "Paano natin aayusin ang sitwasyon, Brian?" sabi ni Lightborn dahil ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo ng ganoon na lamang. "Magtiis ka na lang muna, Lightborn. Ang Royal Dragon Group ay naghahanap ng mga target sa buong lugar. Pati ang boss ay nag-utos sa atin na huwag silang sasaktan," pabulong na sinabi ni Brian. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.